alak, kotse at pagkain. Ilan lamang ito sa mga unang masterpiece na ginawa ng marami sa atin noong ating mga kabataan gamit ang clay. Pero alam niyo bang sa pamamagitan ng mga simpleng laro o hobby na ito ay nahuhubog ang pagiging creative ng isang individual na kalaunan ay pwede niyang magamit para bumuo ng isang matagumpay na negosyo. Bata pa lamang si Donna ay talagang nahihilig na siya sa arts and crafts tulad ng cross-stitch at paggawa ng mga accessories mula sa mga nylon thread na binibenta niya naman bilang pandagdag sa kanyang baon sa school. Nadala niya ang hilig na ito hanggang sa kanyang pagtanda, kaya't nabuo ang negosyo niyang Crazy Notions. Crazy Notions, I started as a beaded accessories 2011 kasi parang limited na yung mga designs sa accessories. I started researching kung ano pa yung pwedeng magawa. Nung una, resin yung naiisip ko. And then, I stumbled upon polymer clay. Nung una, hobby lang. And then, yung friend ko parang yaya sa akin na mag-supply sa isang shop sa Makati ng accessories. Dahil limited pa lang ang kanyang kaalaman tungkol sa polymer clay art, naisipan ni Donna na sumailalim sa isang polymer clay art making workshop para matuto ng mga bagong teknik sa pagpapaganda at pagpapatibay ng kanyang mga gawa. Mula sa 3,000 pisong puhunan sa una niyang mga produkto, umabot agad sa 2,000 piso ang tinubo ni Donna. Basta original lang yung design mo, tatangkilikin ka naman ng tao. Tsaka dapat matibay talaga yung gawa mo. Kasi may times na maraming ang nabebenta, tapos kung sirain naman siya, wala nang return customers. Sa ngayon, makikita pa lamang online ang mga produkto ng Crazy Notions. Kaiba naman kay Donna na mostly accessories ang mga ginagawa, mini sculptures naman ang forte ni Miss Rosel ng online store na The Clay Artist. Bilang fine art student, matagal na ring interesado sa mga ganitong sining si Rosel. Lately ko lang na-discover yung clay, tapos nagustuhan ko siya. Tapos madali pa siyang gamitin. At saka, aside from that, nakakabenta pa ako. Then, marami ng inquiries. So, eventually, nag-resign ako sa job ko. Tapos, nag-stick ako sa polymer clay. Mula cake toppers, keychain, souvenirs, USB resin at mga customized stamps and molder ng para sa mga clay ay ginagawa ni Rosel. Dahil naman sa naging in-demand ang mga gawa ni Rosel, dumami ang lumapit sa kanya para magpaturo ng paggawa ng polymer clay art na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya. I offer different kinds of workshop. Meron ako from basic and then to advanced. So, ang basic workshop, nasa-start siya ng mga 2,800 per session. Mapalad naman tayong nabigyan ng pagkakataon ng tinaguriang The Clay Artist na maturuan ng basic steps sa paggawa ng clay art. Gagawa tayo ng wedding souvenir. Kuha tayo ng polymer clay. Pagkatapos, kailangan ini-knead natin siya. Palambutin natin yung clay. Tapos, kailangan natin siyang i-flat kagaya nito. Ipapadaan lang natin siya sa pasta machine. Tapos, kuha tayo ng cutter na round. Gagamit tayo ng round cutter dito. Ipapress lang natin siya. Tapos, meron na tayong round. Isa-stamp natin siya doon sa clay na ginawa natin kanina. Tapos, lalagyan natin siya ng birds. Gawa lang tayo ng flowers. Pwedeng magro-roll lang tayo ng snake. Tapos, i-roll natin siyang ganyan. Tapos, i-bake natin sa oven toaster ng mga 15 minutes. So, eto na siya. Meron na tayong ref magnet, wedding ref magnet.
naman sa mga may balak pumasok sa ganitong klaseng negosyo, payo ni Miss Rosel. Kailangan creative ka and kailangan ng patience. At saka, I advise na if you want to enter polymer clay business, kailangan mag-workshop sila. Hanggang sa susunod na kwentong tagumpay na magbibigay inspirasyon sa atin para mamuhunan sa buhay. Ako po ang inyong kapartner sa pagbuo ng inyong mga pangarap, Nympha Asuncion, para sa News Team 13.